Hello guys, so nakita nyo naman sa ating title ng ating video ngayon. So ito, guys, matagal akong nanahimik pero maraming mga sinasabi yung iba. Dito para sa akin, so para na rin to sa lahat kasi kayo, nagme-message kayo sa akin kung bakit hindi ko na nakakasama sa aking video or yung partner ko. So, ayun guys, so yun yung tipo yung mga friend ko nag-message sa akin, kamusta na ako, ano nang nangyari sa akin, may problema ba ako. So hindi ko yan inopen sa kanila. So wala akong sinasabi. So nanahimik ako ng mga ilang buwan. So pagpasensyahan nyo na kung may part dito na naiiyak ako dito sa video. So ngayon guys, so okay naman kami dati. So, dati yun guys. So, dito nag-umpisa kami. Masaya kami dati. Pero, yun nga. Sa umpisa nga lang talaga yun. So, okay pa kami sa umpisa. Pero, pag tumatagal na talaga yung relasyon. So, tama nga yung sinasabi sa akin ng aking mga magulang dati na umpisa lang yan. Okay pa kayo yan. Pero, pag matagal, so, mag-iiba na talaga yung ugali. Pero, yun, natiis ko yun sa 10 taon guys. So, una yan, dati, eto umpisaan ko na guys. Nagtatrabaho pa ako niyan. Ganon yung nangyari. Tapos, yung usapan namin ay, ito yung isang pinagsasabi niya sa akin noon, bago ako malis sa aking trabaho. Pinangakuan niya ako na, huwag ka na magtrabaho, dito ka na lang, magtinda ka na lang. So, sila lang yung nag-uusap doon sa tindahan ng magulang niya. Na ganito yung nangyari. Pero wala ako. E de, yung sa akin naman yung part na yun, parang naano din ako. Kasi sobrang tagal namin. Pero gusto niya magkasama na kami. Magkasama na kami dalawa. Pero, yun nga guys. Pumayag ako sa decision niya na magsama kami. Eto yung tindahan, walang nagtitinda, ikaw na lang muna yung magtitinda. So ayun, binigyan niya ako ng puhunan nun. Pero yung puhunan na yun guys, kasama na yun sa pagpapaayos sa tindahan at kung ano pa. Kaya yun, pumayag ako, ede nagsama kaming dalawa, sumama ako sa kanya. So wala akong idea kung pumayag yung magulang niya na ako yung magtinda sa tindahan. Basta sumusunod lang ako kung ano yung sinasabi niya. Edi, umalis ako sa trabaho ko. Iniwan ko yung trabaho ko. Tapos sinabi ko sa magulang ko na, ayun nga, magsama na kami. Kaming dalawa. Eto, ganyan. Hindi na ako magtatrabaho, ganito. Pero bago ang lahat na yan, bago ako sumama sa kanya, yung magulang ko, binigyan ko ng konting pera. Para meron silang maumpisahan or anong gagawin nila doon sa perang yun. Para kung sakaling magsama na kaming dalawa, so hindi na yung tipong hingi ng hingi sa akin. Kasi gusto ko mag-focus kami kung anong meron kaming dalawa pag nagsasama kami. Yung walang halong yung bigay lang ng bigay sa magulang, ganyan na may kinakasama ka na. Hindi ako ganun. So yun, titinda ako. Talagang pinagsisikapan ko yun na magtinda. Wala akong ibang ginawa kundi magtinda na sa tindahan sa loob ng bahay lang. Hindi ako yung tipong babae na lumalabas, nagbabarkada, ganyan. Babarkada, umaalis kung saan-saan. At hindi ko ginawa yan. So nakafocus kung anong meron kaming dalawa, nag-focus ako. Kasi ayaw kong may masabi yung magulang at isa na rin siya. Siyempre, tawag nito.
nga, masaya kami. So, proud pa nga ako na ipakilala siya sa side ko, sa magulang ko. Pero yung magulang ko, tutol talaga sa kanya na ayaw nila na sumama ako ng bigla-biglaan. Kasi gusto nila may basbas ako sa magulang niya at siya rin may basbas sa magulang ko. Pero yun yung nangyari. Yun yung naging decision ko. Yun yung mali ko na decision na bigla-biglang sumama sa kanya. Yung mga sinasabi niya noon sa akin, parang pinanindigan ko kung ano yung mga sinabi niya. Pero nagkamali din ako kasi sobrang galit na galit yung parents ko sa akin yung time na yan. So nagkaaway pa kami. So alam ng mga kapatid ko yan na na maraming haka-haka part dito sa lalaking to na ganyan, wag ka munang sumama, kilalanin mo muna. Pero ako, nanindigan ko, syempre matagal na rin kami nagkasama or matagal ko na rin siyang nakilala. Dinadala niya ako doon sa parents niya, sa side niya, sa pamilya niya o sa mga kamag-anak. So ako mismo, nakilala ko siya na mabuting tao talaga siya. Pero ito na nga, yung may hindi talaga natin maiwasan na So, medyo paiksiin ko na lang to guys ha. Ganun yung nangyari sa amin. Sa tingin ko, guys, wala talaga siyang utang na loob sa akin kasi hindi niya naisip yung pandemic pa lang yun na wala siyang trabaho. Pero ako lahat. Nagsikap ako na kumita yung tindahan namin. Grabe yung hirap ko noon. Alam ni ate, kamag-anak ko rin. Si ate Ann. Kung ano yung effort na ginagawa ko kasi sa pasensya na kayo guys kung naiyak ako kasi naalala ko lang talaga yung mga nangyari. Magbabike ako niyan kahit sobrang delikado sa part sa akin kasi sobrang dami ng sasakyan pero nilakasan ko lang yung loob ko. Alam ni ate yan na mag-order sila ng pagkain or mga kakanin kung anong pwede nilang i-order sa akin. Hinahatid ko yan sa BGC, sa Taguig. Magbabike ako, maaga ako gigising yan. Pero alam ko, hindi niya alam to kasi nasa trabaho siya. So, stay in siya sa trabaho niya. So, minsan hindi ko sinasabi sa kanya kasi nga ayaw kong maging pabigat. Yung tipong hingi ng hingi. Hindi ako tipong ganun na hingi. Si girl hingi. Yung sinasabi lang ganun. Marunong ako dumiskarte sa sarili ko na kumita rin. Pero masakit lang sa akin na ganun yung nangyari. Kasi habang nasa pandemic, so nag-lockdown, ganun nangyari. Tapos nawalan pa siya ng trabaho sa bahay. Lahat pagkain, ako pa yung nagbabayad ng bills namin noon. Nung time na yun. So, tapos eto na nga, dumating yung time na nagkasakit yan siya na hindi na makagalaw. Hirap na galawin yung katawan niya. Pati pag-ihi, kailangan alalayan. So, na-hospital yan siya. So, doon ko na-realize na wala pala talagang utang na loob yung taong kung sino pa yung taong minahal mo pero walang utang na loob. Eh, di na hospital yan siya. Alam ko sa sarili ko may pera ako pero hindi ako yung ganun. Kasi syempre para in case na may problema or pagkain namin, meron akong makuha. Hospital, magkano yung binayaran sa hospital? Ganun, nakautang pa yan siya ng malaking pera dahil dun sa pambayad sa hospital. Sa hospital, halos hindi ako makatulog. Ang ginagawa ko lang is magdadasal ng maging okay siya, maayos siya. Grabe yung hirap sa ospital nun. Kailangan siya alalayan, pati paghubad ng short o ganun. Pero wala sa akin yun. Tapos, eto yung nangyari. Ang sa akin lang ay
Yung masakit lang na yung nananakit siya. Pero yung hindi naman yung tipong yung sinasaktan ka bugbog, pero yung hindi yung tama na yung papaluin ka na lang bigla, tas tutulak ka na gano'n. Dati nagkahiwalay na kami niyan. Nang dahil din dito sa yung babae, dapat hindi sinasaktan. Kasi sumama ako ng buo sa'yo eh. At hindi ako nagdadalawang isip na sumama. Tapos hindi lumayas ako dun sa bahay nila noon that time. Time na yun, lumayas ako sa bahay. Pumunta ako dun sa kapatid ko. Pero hindi ko sinasabi na gano'n, nag-aaway kami na Sabi ko, malis lang ako dun. Pero dala-dala ko lahat ng gamit ko. Nabasa ko dun sa text ng magulang niya. Sabihin ng magulang, hayaan mo na yun. Wag mo na habulin yun. Pero, siya naman ang ginawa niya. Text ng text sa akin kasi syempre sa part sa akin mabait naman ako, siya ka maawain, pero pinatawad ko siya nun kasi yung mga text niya yung ganun, katapusan na niya yung mga ganun na baka hanggang dito na lang daw siya, yung mga ganun sinasabi niya. Ako naman kasi maawain ako eh. Siyempre, pinatawad ko siya. E di bumalik na naman ako sa kanya. Bumalik ako sa kanya, dinala ko na naman yung mga gamit ko. Sabi ko sa sarili ko, nagsisimba ako, nagdadasal ako, sana itong taong to, sa pagbalik ko, maging matino na. Actually, hindi naman siya yung tipong nagbabarkada, wala siyang bisyo. Yung bisyo lang niya is luho lang talaga yun para sa sarili niya. Pinatawad ko siya. Tapos dasal ako ng dasal sana magbago na hindi na mangyari uli yung mananakit sa akin. Kasi yun yung pinakaayaw ko eh. Iba yung pakiramdam pag sinasaktan ka. Ang sabi niya kasi biro-biro lang yun. Pero yun, para sa akin, syempre masakit din. Iba yung mararamdaman natin. Tayo mga babae, hindi pwedeng ganun-ganun na lang nasasaktan ka na ganun. Bumalik ako sa kanila, okay kami. So, naging maayos kami lahat. Okay. Kada may celebration, proud pa ako, may surprise, or hindi lang sa amin. Sa magulang niya din tuwing my birthday. Kasi ako, mapagbigay din ako sa magulang niya. Kung anong meron kami, meron ako, binibigyan din namin yung magulang niya. So actually, hindi rin ako nangingialam kung magkano yung binibigay doon sa magulang niya. Kada sahod niya, wala akong pakialam kung may ibibigay sa akin, tatanggap lang ako kung magkano. Pero hindi naman kalakihan yung binibigay sa akin kasi nga, marunong akong kumilos. Marunong akong kumita, marunong akong dumiskarte. Pero, iba yung tingin sa'yo, iba yung turing sa'yo.